Durog ang pagkatao ni Santi. Habang siya'y nakaluhod, nagpupunas ng kape sa sahig. Humahalakhak naman ang mga halimaw na nagkait ng panggamot sa kanyang anak. Hindi charity ang bangko para sa basurang tulad mo, walang awang panduduro ni Veronica. Ngunit isang marusing na matanda ang tumayo. Nagtanggal ng sombrero. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Dudurugin ni Santi ang imperyo ng kasakiman. Handa ba silang harapin ang bangis ng inang walang makapitan? Tanggalin na ang basurang janitress na iyan sa katapusan ng buwan. Wala siyang silbi sa kumpanyang ito. At lalong wala siyang puwang sa paningin ng mga VIP clients natin. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na balaraw na bumaon sa likod ni Santi. Huminto ang kanyang mundo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling gumagalaw ng kusa. Hawak niya ang isang malinis na basahan. Maingat na pinupunasan ang gintong nameplate sa ibabaw ng marangyang mesa ni Veronica. Santosha Reyes, iyan ang kanyang pangalan. Ngunit para sa mga taong nasa loob ng gusaling ito, siya ay anino lamang na may dalang walis at basahan. Habang naririnig ang hatol sa kanyang kinabukasan, ang tanging nasa isip ni Santi ay ang mukha ng kanyang anak na si Lia. Iniisip niya ang halaga ng gamot na kailangang bilhin mamayang hapon. Ang bayad sa dialysis na palaging kulang. At ang pilit ng ngiti ng bata sa tuwing uuwi siyang pagod. Ang bawat kuskus niya sa mesa ay puno ng pagmamahal at sakripisyo. Tinitiis ang hapdi ng mga kemikal sa kanyang kamay para sa bawat sentimong kikitain. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagtitiis na iyon ay tinawag na basura. Nabitawan ni Santi ang basahan. Ang tunog ng pagbagsak ng basang tela sa makinis na sahig ay tila kulog sa kanyang pandinig. Ngunit walang nakapansin. Namanhid ang kanyang mga daliri. At ang hangin sa loob ng naka-aircon na opisina ay biglang naging mailap. Natila ba pati ang oxygen ay may pinipiling katayuan sa buhay. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Ganito na lang ba palagi? Ang dangal ba ng isang tapat na nagtatrabaho ay kasing dali lang burahin ng isang mantsa sa sahig? Bumalik ang huwisyo ni Santi nang marinig niya ang ingay mula sa labas ng malaking salamin na pintuan ng bangko. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na polo at tsinelas na halos manipis na sa kaluluma. Ang pilit na pumapasok sa loob. Ang mga guwardiya ay mabilis na humarang. Ang kanilang mga kamay ay marahas na itinulak ang matanda palabas. Lolo, bawal dito ang tulad nyo. Doon kayo sa labas magpalimos bulyaw ng isa sa mga security guard. Nakita ni Santi kung paano muntik nang mawalan ng balanse ang matanda. Sa kabila ng sariling problemang pasanin, hindi nakatiis ang kanyang puso. Binitawan niya ang kanyang timba at mabilis na tumakbo patungo sa pinto. Nilampasan niya ang mga empleyadong nakatingin ng may pandidiri sa matanda. Sandali lang. Kuya, hayaan niyo muna siyang makaupo. Malumanay na sabi ni Santi habang inaalalayan ang braso ng matanda. Naramdaman niya ang panginginig ng mga payat na braso nito. Santi, bumalik ka sa trabaho mo. Huwag kang makialam dito, sigaw ni Carlos. Ang tsaya, bo fantinzong. Na noon ay naglalakad papalapit habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Hindi natinag si Santi. Inakay niya ang matanda sa isa sa mga silyang nakalaan para sa mga kliyente. Kinuha niya ang sariling bote ng tubig sa kanyang bulsa at iniabot ito sa matanda. Inom po muna kayo. Lolo, pasensya na po kayo sa kanila. Ngunit hindi pa man nakakainom ang matanda. Isang malakas na tunog ng sapatos na tumatama sa marmol ang narinig ng lahat. Lumabas si Veronica mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagkasuklam. What is happening here, Santi? I told you to clean. Not to entertain beggars, sigaw ni Veronica. Bago pa man makasagot si Santi, mabilis na lumapit si Veronica at hinawi ang kamay ni Santi. Isang malakas na sampal ang tumama sa kamay ni Santi. Sapat na lakas upang tumalsik ang bote ng tubig at tumapon ang laman nito sa sahig pati na rin sa mamahaling sapatos ni Veronica. Look what you've done, you filthy woman, galit na bulyaw ni Veronica. Nakaluhod ka na dapat ngayon at nililinis ang duming ito. You are just a janitress. Santi, don't you ever forget your place.
Ang lahat sa loob ng bangko ay tumahimik. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabigat na paghinga ni Veronica at ang mahinang paghikbi ni Santi na pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahang lumuhod si Santi. Hindi dahil sa utos ni Veronica, kundi dahil kailangan niyang pulutin ang mga natapong tubig para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid. Habang ang kanyang mga tuhod ay tumatama sa malamig na marmol, naramdaman niya ang titig ng matanda, isang titig na hindi puno ng awa, kundi ng isang bagay na hindi niya maunawaan. Sa gitna ng kanyang pagluhod, sa gitna ng kahihiyang ibinigay sa kanya sa harap ng lahat, biglang nanginig ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang tunog na pinakakinatatakutan niya sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mensahe. Ang bawat letra sa screen ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ma'am Santi, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital ngayon din. Hindi na po maganda ang lagay ni Leah. Tumigil ang paghinga niya kanina. Parang gumuho ang buong gusali sa ibabaw ni Santi. Ang sampal ni Veronica ay wala kumpara sa sakit na dulot ng balitang ito. Tumingala siya. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang hindi na kayang pigilin. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Carlos at ang iritableng mukha ni Veronica na hinihintay siyang magpatuloy sa paglilinis. Nakatayo si Santi sa gitna ng dalawang kamatayan, ang kamatayan ng kanyang hanapbuhay at ang banta sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang basahan ay piga-piga ng kanyang mga kamay, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Paano nga ba pipiliin ng isang ina ang manatiling nakaluhod para sa perang hindi naman ibibigay? Habang ang huling hininga ng kanyang anak ay unti-unti nang nauubos sa isang malamig na kwarto ng ospital, mabilis ang bawat hakbang ni Santi. Halos hindi na niya nararamdaman ang pagtama ng kanyang mga paa sa sahig habang patungo siya sa opisina ni Veronica. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na trahedya. Hawak niya ang kanyang cellphone sa nanginginig na kamay. Ang mensahe mula sa ospital ay nakatatak na sa kanyang isipan tulad ng isang mainit na bakal. Humintoy siya sa tapat ng malaking pintuang gawa sa mahogany. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Bago dahan-dahang kumatok, ang katahimikan mula sa loob ay tila isang pader na humahadlang sa kanyang pag-asa. Pasok! Ang malamig na tinig ni Veronica ay umalingaw-ngaw. Pagpasok ni Santi, nakita niya si Veronica nakampanting nakaupo sa kanyang selyang gawa sa katad. Habang si Carlos naman ay nakasandal sa gilid ng mesa, tila kanina pa siya hinihintay. Ang bango ng mamahaling pabango sa loob ng silid ay sumasakal kay Santi. Lalong nagpapaalala sa kanya ng malaking agwat ng kanilang mundo. Ma'am. Sir. Nagmamakaawa po ako. Panimula ni Santi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang anak ko po. Nasa kritikal na kondisyon. Kailangan ko po ng tulong. Huwag niyo po sana akong tanggalin. Kahit anong trabaho, gagawin ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Veronica. Ibinaba niya ang kanyang ballpen at tumingin ng diretso sa mga mata ni Santi. Santi, look at you. Palagi ka na lang nagmamakaawa. Alam mo ba kung gaano kalaking panganib ang kinuha ko nang tanggapin kita rito? Isang dating accountant na may bahid ang pangalan. Inakusahan ka ng malversation sa dati mong kumpanya. Di ba? Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa akin, malamang ay nasa kalsada ka na ngayon na mamalimos. Yumuko si Santi. Ang sakit ng katotohanan siya ay na-frame up noon ay muling kumirot. Ngunit wala siyang lakas na ipagtanggol ang sarili. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ni Leah. Alam ko po yun. Ma'am, kaya nga po tinitiis ko ang lahat. Pero parang awa niyo na po. Kahit advance lang po ng sweldo para sa operasyon ng anak ko. Dito na sumingit si Carlos. Lumapit siya ng bahagya kay Santi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang peking malasakit na lalong nagpapakaba sa kanya. Alam mo, Santi, gusto ka naman naming tulungan. Nakakaawa naman talaga ang kalagayan ni Leah. I can talk to the board. Pwede nating gawan ng paraan ang medical loan mo.
At baka mabigyan ka pa ng bonus. Tumingala si Santi. Isang munting liwanag ng pag-asa ang kuminang sa kanyang mga mata. Talaga po? Sir Carlos, maraming salamat po. Pero, pagpapatuloy ni Carlos. Agad na pumatay sa ligayang naramdaman ni Santi. Nothing is free in this world. Especially in a bank. May mga VIP storage rooms tayo sa basement na kailangang linisin at ayusin ang mga lumang records. Medyo sensitibo ang mga dokumento doon kaya ayaw naming kumuha ng tagalabas. Kung papayag kang magtrabaho doon tuwing gabi after your shift nang walang dagdag na bayad, baka mapabilis ko ang pag-approve ng loan mo. Napatigil si Santi. Ang basement storage ay kilala sa pagiging madilim at liblib. Ngunit sa isipan niya, nakikita niya ang mukha ni Leah na hirap huminga. Wala siyang pagpipilian. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang kinatatakutang dilim. Gagawin ko po. Sir, kahit anong oras. Gagawin ko. Kumuha si Carlos ng isang pirasong papel mula sa kanyang folder. Ito ay isang waiver. Pirmahan mo ito. Isang patunay na pumapayag ka sa arrangement na ito at hindi ka magrereklamo sa anumang mangyayari sa loob ng storage room. Kinuha ni Santi ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto habang dahan-dahang lumalapit ang dulo ng pen sa papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na ibinebenta niya sa mga taong nasa harapan niya. Ang mga luha niya ay pumatak. Bahagyang nabura ang tinta. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa sandaling iyon, ang kanyang dignidad ay tuluyan ng natabunan ng kanyang desperasyon. Good. Sabi ni Veronica habang kinukuha ang papel. Simulan mo na mamayang gabi. At tandaan mo, Santi, ang pagkakataong ito ay galing sa kabutihan ng puso namin. Huwag mo kaming bibiguin. Paglabas ni Santi ng opisina, halos hindi na siya makahinga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Dumiretso siya sa ospital. Ngunit ang tanging nagawa niya ay tignan ang kanyang anak mula sa labas ng glass window ng ICU. Ang mga tubo at makina na nakakabit kay Leah ay tila mga tanikala na nakagapos din sa puso ni Santi. Kinagabihan, bumalik si Santi sa bangko. Ang gusali na noon ay puno ng ingay ng mga tao ay balot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng kanyang mga hakbang ang naririnig habang pababa siya sa basement. Bitbit ang kanyang flashlight at mga kagamitan sa paglilinis. Binuksan niya ang mabigat na pintong bakal ng VIP storage room. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay agad na humalik sa kanyang mukha habang inililibot niya ang ilaw ng flashlight. Nakita niya ang mga naglalakihang istante na puno ng mga itim na folder. Ngunit sa isang sulok, may isang bunton ng mga papel na tila madaling-madaling pinunit at itinapon lang sa sahig. Lalapit na sana si Santi upang simulan ang paglilinis nang may mapansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ang isang piraso ng puting papel na may mga pulang batik. Hindi ito tinta. Ang pagkakapula nito ay tila tuyong dugo na pumatak mula sa isang sugat. Kasabay nito, narinig niya ang isang malakas na tunog ng bakal na tumama sa semento mula sa dulo ng madilim na pasilyo ng storage room. Ang tunog ay hindi nagmula sa hangin, tila may ibang tao sa loob ng silid maliban sa kanya. Napatigil ang paghinga ni Santi. Ang lamig ng basement ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Sino ang narito sa ganitong oras at bakit may mga bakas ng dugo sa mga dokumentong ipinalilinis sa kanya? Ma, huwag ka na pong umiyak. Tingnan mo. Nakagawa ako ng bago. Para sa iyo ito. Ang tinig ni Leah ay parang isang manipis na sinulid. Halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng mga makina sa loob ng ward. Sa kabila ng pamumutla at ng mga tusok ng karayom sa kanyang maliliit na kamay, pinilit ng bata na iabot ang isang maliit na ibon na gawa sa itiniklop na papel, isang paper crane. Gawa ito sa isang lumang resibo na nakuha niya sa gilid ng kanyang higaan. Kinuha ito ni Santi. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa magaspang na papel. Ramdam niya ang init ng pagmamahal ng anak. Isang init na tanging nagpapanatili sa kanya sa gitna ng napakalamig na mundong kanyang ginagalawan.
Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang lahat ng sakit at pagod ay tila naglalaho. Pinalalitan ng isang pangako na hindi niya hahayaang mawala ang munting anghel na ito. Eksaktong sandaling iyon ay tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Aling Rosa, ang kanyang ina sa probinsya, ay lumitaw sa screen. Huminga ng malalim si Santi. Pinahid ang kanyang mga luha. At pilit na pinasigla ang kanyang boses bago sumagot. Hello? Nay, oho. Maayos naman po kami rito. Oho. Malaki po ang opisina ko rito sa bangko. Accountant po ang anak nyo. Di ba? Huwag po kayong mag-alala sa panggamot ni Leah. Sagot po lahat ng kumpanya dahil maganda ang posisyon ko rito. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Santi ay tila lason na kanyang nilulunok. Ang hiya o ang matinding kahihiyan na malaman ng kanyang ina na siya ay isang janitress lamang na sinasampal at minamalit ay mas masakit pa sa gutom. Mas pipiliin niyang mabuhay sa kasinungalingan kaysa saktan ang dangal ng kanyang pamilya sa probinsya. Pagbaba ng telepono. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang paper crane na ibinigay ni Leah. Sa ilalim ng mga tiklop nito, may nakasulat na maliit na mensahe sa sulat kamay ng bata para kay mama. Ang pinakamatapang, doon. Muling naramdaman ni Santi ang pagkabuo ng kanyang durog na pagkatao. Hindi siya pwedeng sumuko. Kinagabihan, bumalik si Santi sa VIP storage room ng bangko. Ang lamig ng basement ay tila mas lalong tumalim. Ngunit ang takot niya ay napalitan na ng isang layunin. Sinimulan niyang pulutin ang mga pinunit na papel sa sulok. Ang mga dokumentong may bakas ng dugo na nakita niya kagabi, habang maingat niyang inilalatag ang mga piraso ng papel sa sahig. Ang kanyang mga mata na dati ay bihasa sa mga balanse at numero ay biglang nanahimik. Ang kanyang accountant's eye ay hindi nalinlang. Ang mga pirasong ito ay hindi basta basura. Nakita niya ang mga paulit-ulit na pangalan ng mga kliyente, ang mga petsa ng transaksyon, at ang mga halagang hindi nagtutugma. Isang malaking pandaraya ang nagaganap sa ilalim ng pangalan ni Veronica. Ang mga dokumentong ito ay ang ebidensya ng mga peking loan at paglipat ng pondo na matagal nang itinatago. Nanginginig ang mga kamay ni Santi habang pinagdidirikit ang 2 piraso ng papel. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ay umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang paghatol na papalapit. Mabilis na itinago ni Santi ang mga papel sa ilalim ng kanyang apron. Ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang likuran. At ang anino ng isang tao ay lumitaw sa pintuan ng storage room. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Santi, sabi ko sa'yo, maglinis ka lang. Hindi ko sinabing maghalungkat ka ng mga bagay na hindi para sa iyong mga mata. Ang boses ni Carlos ay tila isang ahas na gumagapang sa dilim. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalot ng anino. At ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila binabasa ang bawat takot sa mukha ni Santi. Nanigas si Santi sa kanyang kinatatayuan. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay tila naririnig na sa buong silid. Ang kamay niya ay nakadiin sa kanyang apron. Nararamdaman ang tulis ng mga ebidensyang maaari niyang ikamatay o ikabuhay. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Santi, alam nating dalawa na wala ka sa posisyon para mag-imbestiga. Ang boses ni Carlos ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Santi. Unti-unting lumingon si Santi. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na kumakabog sa katahimikan ng basement. Naglilinis lang po ako. Sir Carlos. Mahinang sagot ni Santi. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Pinagsasama-sama ko lang po ang mga kalat para itapon na sa labas. Gaya ng utos nyo. Lumapit si Carlos. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa semento. Huminto siya sa harap mismo ni Santi. Sapat na lapit upang maamoy niya ang matapang na amoy ng alak at sigarilyo mula rito.
Tinitigan niya ang mukha ni Santi ng matagal. Tila binabasa ang bawat guhit ng takot at pagod. Siguraduhin mo lang. Banta ni Carlos habang hinahawakan ang baba ni Santi. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Tandaan mo, ang buhay ng anak mo ay nakadepende sa pirma ko. Isang pagkakamali mo lang. Santi, hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Baka pati ang huling hininga ni Leah ay hindi mo na maabutan. Binitiwan ni Carlos ang kanyang mukha nang may pandidiri. Ilabas mo na ang lahat ng basurang iyan bago mag-umaga. Ayaw kong may makitang kahit isang piraso ng papel dito kapag dumating ang mga VIP clients bukas. Maliwanag, oho. Sir, maliwanag po. Sagot ni Santi. Habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, nakahinga lamang ng maluwag si Santi nang marinig niya ang pagsasara ng mabigat na pintong bakal at ang paalis na yabag ni Carlos. Napasandal siya sa isa sa mga istante. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelo sa panghihina. Ngunit bago pa man siya makabawi, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa kabilang bahagi ng storage room. Ma'am Santi, ayos ka lang ba? Mula sa dilim. Lumitaw ang anino ni Mateo. Ang guwardiyang kanina pa pala nakamasid mula sa malayo. Hawak niya ang kanyang flashlight na nakatutok sa sahig upang hindi makaakit ng atensyon. Mateo, ikaw pala. Hingal na sabi ni Santi. Mabilis na lumapit si Mateo at inabutan si Santi ng isang maliit na tasang papel na may usok pa. Uminom ka muna ng kape. Ma'am, nakita ko ang nangyari. Pasensya na at wala akong nagawa kanina para ipagtanggol ka kay Sir Carlos. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng pangungutya ng mga makapangyarihan. Ang mainit na kape mula sa isang kapwa maliit na tao ay tila naging isang yakap sa kanyang kaluluwa. Kinuha ni Santi ang kape. Naramdaman ang init nito sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Salamat. Mateo, malaking bagay na ito para sa akin. Sabi ni Santi habang pilit nang umingiti. Naupo sila ng sandali sa ibabaw ng ilang kahon. Tumingin si Mateo kay Santi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Ma'am Santi, may itatanong lang sana ako. Yung matandang tinulungan mo nung nakaraang araw, yung pinalayas ni Ma'am Veronica, kilala mo ba talaga siya? Nagtaka si Santi sa tanong ni Mateo. Hindi. Mateo, bakit mo na itanong? Ngayon ko lang siya nakita nung araw na iyon. Kumunot ang noo ni Mateo. Kasi, napansin ko lang, habang pinapaalis siya ng mga pulis. Hindi siya lumaban. Parang tinitingnan niya ang bawat sulok ng bangkong ito na parang sa kanya ang lahat. At narinig ko siyang bumulong ng isang pangalan bago siya isakay sa sasakyan. Anong pangalan, tanong ni Santi? Ang kanyang kuryosidad ay biglang nagising. Prasad. Maikling sagot ni Mateo. Ang sabi niya, Prasad, hindi mo pinalaki ang bangkong ito para maging ganito. Ma'am, ang alam ko. Prasad ang apelyido ng may-ari ng buong kumpanyang ito. Hindi na nakasagot si Santi dahil sa gitna ng kanilang usapan. Biglang nag-ingay ang cellphone niya sa loob ng bulsa. Ang tunog nito ay tila isang hiyaw ng babala sa gitna ng gabi. Nanginginig ang kamay ni Santi habang sinasagot ang tawag. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng isang nurse. Mabilis at puno ng kaba. Ma'am Santi Reyes, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital ngayon din. Nakoma po si Leah. Kailangan po nating isagawa ang emergency surgery sa lalong madaling panahon. Pero kailangan niyo munang bayaran ang initial deposit na 50,000 piso. Kung hindi, baka hindi na po siya umabot sa umaga. Nabitawan ni Santi ang tasang papel. Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig. Parang mga luhang hindi na kayang pigilin. Ang mundo ni Santi ay tuluyan ng gumuho. 50,000 piso. Wala siyang kahit 5 sa bulsa. At ang tanging taong inaasahan niyang magpapahiram sa kanya ay ang taong kakaalis lang, ang taong balak siyang sirain. Nakatitig si Santi sa madilim na pasilyo ng basement. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Sa isang banda ay ang ebidensyang hawak niya na maaaring magpabagsak sa bangko.
At sa kabilang banda ay ang huling hininga ng kanyang anak na unti-unti nang nauubos. Paano niya ililigtas ang kanyang anak kung ang tanging paraan ay ang bumalik sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya? Walang puwang ang awa sa loob ng mga pader na gawa sa pera. Santi, ang buhay ng anak mo ay hindi isang collateral na tatanggapin ng bangkong ito. Ang tinig ni Veronica ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang marangyang opisina. Nakaluhod si Santi sa gitna ng silid. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na sahig habang ang kanyang katawan ay nayayanig ng walang humpay na paghikbi. Sa harap niya, nakatayo si Carlos na may mapanuyang ngiti. Tila pinapanood ang isang palabas na labis niyang kinagigiliwan. Ma'am. Sir. Nagmamakaawa po ako. Pagsusumamo ni Santi. Ang kanyang boses ay halos pumanaw na dahil sa iyak. Kailangan lang po ng deposit para sa operasyon ni Leah. Sabi niyo po tutulungan niyo ako sa loan. Kahit ibawas niyo na lang po sa sweldo ko habang buhay. Tatanggapin ko po. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang anak ko. Tumingin si Veronica kay Carlos. Isang makahulugang sulyap na tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata sa isang lihim na wika ng kasakiman. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Santi. Ang kanyang mga mata ay walang kahit isang bakas ng emosyon. Santi, ang loan na sinasabi mo ay para sa mga taong may kakayahang magbayad. Tingnan mo ang sarili mo. Isang janitress na halos hindi sapat ang kinikita para sa pangaraw-araw na pagkain. Paano ka magbabayad ng 50,000? Ang boses ni Carlos ay puno ng pangungutya. At yung pangako ko, isang pagpapakita lang yon ng kagandahang loob. Pero sa record natin, bad credit ka. Ibinasura na ng system ang aplikasyon mo. Parang isang malakas na sampal sa mukha ni Santi ang bawat salita. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay tila naging isang tanikala na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Pero sir, ma'am, ang sabi niyo po, enough putol ni Veronica. Ang bangkong ito ay hindi isang charity ward o orphanage. At ang huling hininga ng anak mo, Santi, hindi sapat ang halaga niyan para mapantayan kahit ang isang maliit na contract na pinipirmahan ko rito. Your daughter's life is not worth the bank's time. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang mayamang kliyente. Nakasuot ng mamahaling alahas at may dalang branded na bag. Agad na nagbago ang anyo ni Veronica at Carlos mula sa pagiging mga halimaw. Naging maamo silang mga tupa. Tumayo sila ng mabilis at sinalubong ang kliyente ng may malalapad na ngiti. Tila ba hindi nila nakikita ang isang inang nakaluhod sa kanilang harapan. Excuse me for a moment. Madam, sabi ni Veronica sa kliyente ng may pinakamatamis na tono. Pagkatapos ay lumingon siya kay Santi. Ang kanyang mukha ay agad na naging madilim. Umalis ka na rito. Santi, nakakadiri ang hitsura mo. Nakakasira ka sa imahe ng bangko sa harap ng mga tunay na kliyente. Tumayo si Santi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy sa matinding puot at pait. Ito ang kanyang golden moment nang pagdurusa ang yakapin ang sariling dibdib. Pilit na pinipigilan ang kanyang puso na sumabog sa harap ng mga taong walang kaluluwa. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, hinarang siya ni Carlos at iniabot ang isang pirasong papel. Para saan po ito? Tanong ni Santi. Ang kanyang boses ay patay na. Termination paper mo. Sagot ni Carlos nang walang alinlangan. Dahil sa pag-iwan mo sa trabaho kanina at sa paggawa ng eksena rito, epektibo na ang pagkakasibak sa iyo ngayon din. Wala ka ng trabaho, Santi, at siguraduhin mong hindi ka na muling magpapakita rito. Napatitig si Santi sa papel na hawak niya. Ang puting papel ay tila naging isang hatol ng kamatayan para sa kanya at para kay Leah sa labas ng opisina. Nakita niya ang isang text message mula sa isang hindi kilalang numero na pumasok sa kanyang cellphone. Alam namin kung nasaan ang mga ebidensyang kinuha mo sa storage. Ibigay mo sa amin ang USB. O baka mas mabilis pang mawala ang hininga ng anak mo kaysa sa inaakala mo.
Nabitawan ni Santi ang kanyang termination paper. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang huling hininga ng kanyang pag-asa. Sino ang nag-text na ito at paano nila nalaman ang tungkol sa USB na itinatago niya? Ang gabi ay tila naging mas madilim. At ang bawat segundo ay naging isang kaaway. Paano ililigtas ni Santi ang kanyang anak sa gitna ng mga taong handang pumatay para lamang sa pera at kapangyarihan? Ang bawat gamit na inilalagay ni Santi sa loob ng kanyang kupas na backpack ay tila isang bahagi ng kanyang dangal na unti-unting binabawi sa kanya. Sa harap ng lahat ng mga empleyado ng bangko, pinilit siyang buksan ang kanyang locker. Ang tunog ng pagtama ng metal na pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Sapat na upang mapalingon ang lahat ng mga kliyente at kasamahan sa trabaho. Bilisan mo, Santi. Ayaw naming magtagal ang amoy mo rito sa loob ng bangko. Ang boses ni Carlos ay puno ng panunuya habang nakatayo sa likuran niya. Nakapamulsa at tila nagmamalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Santi habang inililigpit ang kanyang lumang uniforme at ang isang maliit na baso. Ngunit nang aakmanan niyang isasara ang bag, marahas itong hinablot ni Carlos. Itinaob niya ang bag sa sahig. Dahilan upang magkalat ang lahat ng laman nito sa harapan ng mga taong nakatingin. At doon, kasabay ng kanyang mga personal na gamit, ay may kumislap na isang bagay sa ilalim ng ilaw. Isang gintong relos, ang mamahaling relos ni Veronica na kanina lang ay hinahanap nito. Anong ibig sabihin nito? Santi, ang boses ni Veronica ay umalingaw-ngaw mula sa likuran ng karamihan. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Kaya pala ayaw mong umalis. Dahil balak mo pang mag-uwi ng hindi sayo, hindi ka lang basura. Isa ka ring magnanakaw. Ma'am, hindi ko po alam kung paano napunta yan diyan. Hindi ko po magagawa, yan sigaw ni Santi. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at takot. Lumapit siya kay Veronica. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumatama sa balat ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng bangko. Ang init ng sampal ay agad na kumalat sa kanyang mukha. At naramdaman ni Santi ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Magnanakaw, pulis! Tawagin niyo ang mga pulis, sigaw ni Veronica sa buong paligid. Pinalibutan si Santi ng mga guwardiya. Nakita niya si Mateo sa malayo. Ang mukha nito ay puno ng lungkot at kawalang kapangyarihan. Gusto siyang tulungan ni Mateo. Ngunit alam nilang dalawa na ang isang salita laban sa mga makapangyarihan ay katumbas ng pagpapakamatay. Habang hinihintay ang mga pulis, pinilit si Santi na tumayo sa gitna ng sala. Nakayuko at pinagtitinginan ng lahat. Ang mga bulong ng mga tao ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Santi ay siya na ang pinakamaduming tao sa buong mundo. Hindi lang ang kanyang trabaho ang kinuha nila, kundi ang huling hibla ng kanyang integridad. Dumating ang mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas na kumapit sa kanyang mga pulso ay tila huling hatol sa kanyang kapalaran. Habang inilalabas siya ng gusali, nakita ni Santi sa isang sulok ang matandang lalaki, si Lolo Ramiro. Nakatayo ang matanda, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay matalim at tila may malalim na iniisip habang sinusundan siya ng tingin. Dinala si Santi sa presinto at ikinulong sa loob ng isang madilim at mabahong selda. Ang tunog ng pagsasara ng rehas na bakal ay tila ang huling tunog na maririnig niya bago ang tuluyang kadiliman. Naupo siya sa sulok. Niyayakap ang kanyang mga tuhod at hinayaang umagos ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Ngunit habang kinakapa niya ang loob ng kanyang bulsa, may naramdaman siyang isang bagay na papel. Inilabas niya ito ang nagusot na paper crane na ibinigay ni Leah sa ospital. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng rehas at dumi ng selda. Ang maliit na ibong papel na ito ang tanging bagay na nanatiling malinis at tapat sa kanyang buhay. Hinalikan niya ang paper crane. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga tiklop nito. At nangako siya sa sarili na hindi siya mamamatay sa loob ng silid na ito. Ilang oras ang lumipas nang marinig niya ang paglapit ng isang pulis sa kanyang selda. Reyes. Santosha.
Pwede ka na lumabas. May nagbayad na ng piyansa mo? Sabi ng pulis habang binubuksan ang rehas. Nagulat si Santi. Sino po? Sino ang nagbayad? Hindi nagpakilala. Isang abogado lang ang pumarito at nag-ayos ng lahat ng papeles mo. Sagot ng pulis. Lumabas si Santi ng presinto. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Ang gabi ay malamig. At ang amoy ng paparating na ulan ay nanunuot sa kanyang ilong. Habang nakatayo siya sa labas ng gusali, isang itim na sasakyan ang dumaan sa harap niya at dahan-dahang huminto. Sino ang taong may sapat na kapangyarihan at malasakit para iligtas siya sa gitna ng ganitong kaguluhan? At ang pinakaimportanteng tanong, ano ang mangyayari kay Leah ngayong wala na siyang oras na natitira pasensya na? Mrs. Reyes. Pero baka ito na ang huling gabi ng anak mo kung hindi pa rin natin masisimulan ang operasyon. Unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Ang tinig ng doktor ay tila isang malamig na hatol na bumasag sa huling hibla ng katatagan ni Santi. Nakatayo siya sa labas ng presinto. Basang-basa sa malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay kasing talim ng mga salitang narinig niya sa telepono. Wala siyang pakialam kung sino ang nagpiyansa sa kanya. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang mukha ni Leah. Mabilis siyang tumakbo patungo sa ospital. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng mga tilamsik ng tubig sa kalsada. Nang makarating siya sa ICU, huminto siya sa harap ng malaking salamin. Doon, nakita niya si Leah maliit, maputla, at halos lamunin na ng mga naglalakihang tubo at kumikislap na monitor. Ang bawat mahinang tunog ng makina ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Dahan-dahang lumapit si Santi sa salamin. Inilapat ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na ibabaw nito. Sorry. Leah. Sorry kung naging mahina si Mama. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay naglalabas ng manipis na hamog sa salamin. Naniwala ako na kung magtitiis ako, kung gagawin ko ang tama, ililigtas tayo ng mundo. Pero mali ako. Dito nangyari ang kanyang golden moment ng pagbabago. Inilabas ni Santi mula sa kanyang bulsa ang lumang apron na suot niya noong siya ay naglilinis pa sa bangko. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging martir. Ng kanyang pagyuko sa harap ni na Veronica at Carlos. Marahan niya itong itinuptop. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ay biglang naging malamig at matalim. Ang dating maamong accountant ay tila muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya magbibilang ng tubo ng iba. Bibilangin niya ang bawat pagkakamali ng mga taong sumira sa kanya. Umuwi si Santi sa kanilang maliit at tagas na barong-barong. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng isang lumang bombilya. Inilabas niya ang itim na plastic bag na palihim niyang kinuha mula sa VIP storage room bago siya nasibak. Ito ang mga basurang ipinatapon sa kanya mga pinunit na dokumento na may mga bakas ng dugo, gamit ang isang lumang scotch tape at ang kanyang matalas na isipan sa auditing. Sinimulan ni Santi ang pagdidikit ng mga piraso ng papel. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng tunog ng pagkapunit ng tape at ang malakas na bugso ng hangin sa labas. Habang nabubuo ang mga pahina, ang katotohanan ay tila isang halimaw na dahan-dahang lumilitaw mula sa dilim. Ang mga peking loan, ang mga ghost accounts, at ang mga transaksyong walang katotohanan lahat ay nakatala doon. Ngunit napatigil ang kamay ni Santi nang mabuo niya ang isang partikular na dokumento. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng mga ilegal na transaksyon ni Carlos at Veronica, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Isang ghost account ang binuksan. At ang pangalang ginamit bilang benepisyaryo ng 1,000,000 pisong utang ay ang pangalan ng sarili niyang anak. Leah Reyes. Ang bawat hibla ng galit sa katawan ni Santi ay nag-alab. Hindi lang nila siya sinaktan. Ginamit nila ang pangalan ng kanyang naghihingalong anak upang itago ang kanilang mga nakaw na yaman. Ang injustice engine ay tuluyan ng sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi nyo kilala ang kinalaban nyo. Bulong ni Santi sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pangalan ni Leah sa dokumento.
Kinuha niyo ang dangal ko. Kinuha niyo ang kinabukasan ng anak ko. Ngayon, kukunin ko ang lahat sa inyo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may kumatok ng mahina sa kanyang pinto. Ang tunog ng kahoy na tumatama sa kahoy ay tila isang babala. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras ng madaling araw? Dahan-dahang kinuha ni Santi ang isang maliit na kutsilyo sa kusina at lumapit sa pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang aninong pamilyar. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan. Hawak ang isang itim na payong. At ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng kidlat. Huwag kang matakot. Santi, ako ito. Ang tinig ni Mateo ay naging tila isang mainit na kumot sa gitna ng napakalamig na gabi. Ibinaba ni Santi ang hawak niyang kutsilyo. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin naglalaho. Pumasok si Mateo. Basang-basa ang kanyang uniforme ng guwardiya. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Mateo, anong ginagawa mo rito? Mapapahamak ka kapag nalaman ni na Carlos na nandito ka. Bulong ni Santi habang isinasara ang pinto ng mabilis. Hindi agad sumagot si Mateo. Inilapag niya ang kanyang payong at tumingin sa sahig kung saan nakakalat ang mga pinagdikit-dikit na papel ni Santi. Ang kanyang mukha ay namutla nang makita ang mga dokumentong may bakas ng dugo. Narinig ko ang usapan ni na Carlos at Veronica kanina bago ako umalis sa bangko. Nagpadala sila ng mga tao para hanapin ka. Ma'am, hindi na sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang USB at ang mga papel na iyan. Hinarap siya ni Santi. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Hindi ko na ibibigay ang mga ito. Mateo, tingnan mo ito. Itinuro niya ang pangalan ni Leah sa ghost account. Ginamit nila ang anak ko habang naghihingalo ang bata sa ospital. Ninanakawan nila ang bangko gamit ang pangalan niya. Ang kapal ng mukha nila. Dito nangyari ang golden moment ni Santi, ang kanyang muling pagkabuhay bilang isang accountant. Kinuha niya ang isang lumang calculator na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang tunog ng mga pindutan na tumatama sa ilalim ng kanyang mga daliri ay tila isang musika ng digmaan. Sa bawat numero na kanyang pinipindot, sa bawat pagkalkula ng mga balanse, ang kanyang dating katauhan ay unti-unting bumabalik. Hindi na siya ang janitress na yumuyuko sa harap ng dumi. Siya na ang dalubhasang tagasuri na susukat sa lalim ng kasalanan ng kanyang mga kaaway. Mateo, kailangan kong makakuha ng access sa master password ng system, sabi ni Santi habang hindi inaalis ang tingin sa mga numero. Lahat ng digital na ebidensya ay nasa loob ng main server. Ang mga papel na ito ay panimula pa lang. Pero ang huling pako sa kabaong nila ay nasa loob ng computer ni Veronica. Napahawak si Mateo sa kanyang sinturon. Tila natatakot sa planong nabubuo sa isipan ni Santi. Gagawin ko. Ma'am, ipuslit kita sa loob bukas ng gabi. Pag-uwi ng lahat ng empleyado, ako ang naka-duty sa backdoor. Pero kailangan nating mag-ingat dahil nadagdagan ang mga patrol ng pulis sa paligid. Sa buong magdamag. Hindi natulog si Santi. Nilabanan niya ang antok sa pamamagitan ng pag-inom ng malamig at sirang kape. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng pait ng kanyang buhay. Ang bawat sentimo ng nakaw na pera na kanyang natutuklasan ay tila isang sampal na gusto niyang ibalik kay Veronica. Ang kanyang accountant's eye ay tila naging isang mikroskopyo na naghihiwa sa mga dambuhalang kasinungalingan ng bangko, habang nagdidilim ang langit bago ang bukang liwayway. Isang mapait na katotohanan ang lumabas mula sa mga pinagdikit-dikit na papel. Ang kabuuang halaga ng pandaraya ay hindi lang milyon, ito ay bilyon-bilyon. At ang mga taong kasangkot ay hindi lang sina Veronica at Carlos, kundi pati na rin ang ilang matataas na opisyal sa head office. Sino itong ati? Pilar Gomez, tanong ni Santi sa sarili habang binabasa ang isang memo na may pirma ng isang chief auditor. Ang pangalang ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga rejection letters ng mga maliliit na loan. Kabilang ang sa kanya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagsusuri, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang narinig sa labas ng kanyang barong-barong.
Ang tunog ng mga gulong na gumagasgas sa tuyong lupa ay tila isang babala ng panganib. Nandito na sila. Bulong ni Mateo. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang holster. Mabilis na tinipon ni Santi ang lahat ng dokumento at isinilid sa isang waterproof na bag. Hinila niya si Mateo patungo sa maliit na bintana sa likuran. Mateo, tumakas ka na. Magkita tayo sa tapat ng ospital bukas ng tanghali. Huwag kang magpapakita sa kanila. Paano ka? Ma'am Santi, kailangan ko silang iligaw. Sagot ni Santi. Ang kanyang boses ay puno ng malamig na determinasyon. Lumabas si Santi sa pintuan. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw. Nakita niya ang 3 lalaking nakaitim na bumababa mula sa isang van. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang calling card na may gintong tatak. Mrs. Reyes. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Sabi ng lalaking nasa gitna. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bakal. Ibigay mo sa amin ang mga papel. At sisiguraduhin naming magkakaroon ng bagong kidney ang anak mo bago lumubog ang araw. Napatigil si Santi. Ang sacrifice dilemma ay muling humampas sa kanyang puso. Isang pirasong USB at mga papel kapalit ng buhay ni Leah. Ang kanyang pagmamahal bilang ina ay nakikipagbuno sa kanyang prinsipyo bilang isang taong biktima ng kawalang katarungan. Paano pipiliin ni Santi ang katotohanan kung ang kabayaran nito ay ang huling pagkakataon na mabuhay ang kanyang anak? Sa loob ng isang marangyang penthouse na matatagpuan sa pinakatuktok ng isang skyscraper sa Makati, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Ramiro Prasad sa harap ng malawak na bintanang salamin. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na tila mga munting brilyanting nakakalat sa dilim. Ngunit ang kanyang isipan ay wala sa kanyang kayamanan. Ito ay nasa isang maruming eskinita kung saan narinig niya ang huling pagsisigaw ng isang inang hinihiwa ang dangal. Hawak ni Ramiro sa kanyang kanang kamay ang isang mumurahing bote ng plastik, ang boteng ibinigay sa kanya ni Santi noong araw na siya ay itinuring na pulubi. Ito ang kanyang golden moment, isang paalala na sa gitna ng kanyang imperyong gawa sa bakal at salapi, isang janitress lamang ang nakakita sa kanya bilang isang tao. Ang boteng ito ay naging simbolo ng pag-asa na hindi pa tuluyang bulok ang sistemang kanyang binuo. Sir Ramiro, handa na po ang lahat ng kailangan nyo. Ang boses ni Atty. Pilar Gomez ay umalingaw-ngaw mula sa likuran. Si Pilar, ang Chief Internal Auditor na kinatatakutan ng lahat, ay nakatayo ng matuwid. Hawak ang isang makapal na folder. Siya ang taong tinutukan ni Santi ng hinala. Ngunit sa katotohanan, siya ang pinakatiwalaang kanang kamay ni Ramiro sa loob ng mahabang panahon. Pilar, nahanap mo na ba siya? Tanong ni Ramiro. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pag-aalala. Nahanap na po siya ng mga tauhan ni Carlos. Sir, kasalukuyan silang nasa tapat ng tirahan ni Mrs. Reyes. Sagot ni Pilar. Ang kanyang mukha ay seryoso. Gusto niyo na po bang magpadala ako ng security para iligtas siya? Humarap si Ramiro. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang kulubot na mukha. Hindi pa. Kailangan nating makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Veronica. Gusto kong makita ang tunay na kulay ng mga taong pinagkatiwalaan ko sa aking bangko. Pero Pilar, siguraduhin mong hindi nila masasaktan si Santi. Siya ang susi sa lahat ng ito. Samantala, sa harap ng barong-barong ni Santi, ang tensyon ay tila isang kable na malapit ng maputol. Nakatitig si Santi sa lalaking nag-aalok ng buhay ng kanyang anak kapalit ng katotohanan. Ang calling card na may gintong tatak ng Prasad Holdings ay nanginginig sa kanyang hawak. Isang pirasong USB lang. Mrs. Reyes. Isang pirasong plastik kapalit ng bagong bato ni Leah. Ulit ng lalaki. Ang kanyang boses ay mapang-akit at tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Santi. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang kanyang kinabukasan. Huwag mong piliin ang mga papel na wala namang pakialam sa iyo. Naramdaman ni Santi ang pagpatak ng kanyang luha. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina ay gustong sumigaw ng oo.
Gusto niyang yakapin ang pagkakataon na mailigtas ang kanyang anak. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Leah na may hawak na paper crane ang simbolo ng katapangan. Kung ibibigay niya ang USB, maililigtas nga niya ang katawan ng kanyang anak. Ngunit papatayin naman niya ang dangal at ang mundong dapat ay tinitirhan ng bata. Hindi. Mahinang sabi ni Santi. Ngunit puno ng paninindigan. Anong sabi mo? Tanong ng lalaki. Ang kanyang anyo ay biglang naging nananakot. Sabi ko. Hindi sigaw ni Santi. Hindi ko ipagbibili ang katarungan para sa mga taong pumatay sa dangal ko kung mamatay ang anak ko. Mamamatay siyang alam na ang kanyang ina ay hindi naging duwag sa isang mabilis na pagkilos. Itinulak ni Santi ang lalaki at tumakbo patungo sa dilim ng eskinita. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na humahabol sa kanya ay tila mga aninong gustong lumamon sa kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto ng van at ang ugong ng makina na nagsimulang umandar. Nagtatago si Santi sa likod ng mga naglalakihang drum ng basura. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang ang liwanag ng headlight ng sasakyan ay dumadaan sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang nakakubli sa dilim, naramdaman ni Santi ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Pumunta ka sa likod ng City Hall bukas ng alas 8 ng gabi. Hanapin mo ang sasakyang may plakang Prasad 1. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo at mabulok sa kulungan ang mga kaaway mo, huwag kang mahuhuli. Napatigil ang paghinga ni Santi. Sino ang nagpadala nito? At bakit ginagamit ang pangalang Prasad, ang pangalang sinabi ni Mateo na pag-aari ng matandang tinulungan niya? Ang gabi ay tila naging isang labirinto ng mga lihim. Ang bukas ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang matinding labanan para sa kaluluwa ng isang ina at sa katarungang matagal nang ipinagkait. Nasaan ang bata? Siguraduhin niyo na hindi siya makakaalis sa kwartong ito. Ang tinig na iyon, kahit galing sa malayo, ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Santi. Nakatayo siya sa dulo ng madilim na pasilyo ng ospital. Pilit na hinahabol ang kanyang hininga habang ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Ang amoy ng alkohol at gamot sa paligid ay tila naging siksik at nakakasakal. Nakita niya ang dalawang lalaking nakaitim ang mga tauhan ni Carlos na nakatayo mismo sa tapat ng pinto ng intensive care unit kung nasaan si Leah. Hindi na nag-isip si Santi. Ang takot na nararamdaman niya para sa sariling buhay ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang matinding bangis na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa fire exit. Ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng mahihinang tunog sa linoleum na sahig. Pilit na iniiwasan ang pansin ng mga lalaki. Sa loob ng ICU, ang katahimikan ay nababasag lamang ng ritmo ng heart monitor. Lumapit si Santi sa higaan ni Leah. Ang bata ay tila isang munting ibon na nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling pikit at ang kanyang hininga ay dumedepende sa makina. Dito nangyari ang kanyang golden moment sa gitna ng panganib. Dahan-dahang hinawakan ni Santi ang maliit na daliri ni Leah. Sa gitna ng mahimbing na pagkakakoma, tila naramdaman ng bata ang presensya ng kanyang ina. Ang munting daliri ni Leah ay bahagyang kumurap at mahigpit na kumapit sa daliri ni Santi. Tila sinasabing, "Ma, wag mo akong iiwan." Ang munting ugnayang iyon ay nagbigay kay Santi ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. "Hindi kita iiwan." "Anak." "Hinding-hindi." Bulong ni Santi. Ang kanyang tinig ay puno ng matigas na paninindigan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Carlos. Hawak ang isang calling card na may pangalan ni Prasad. Ngumisi ang lalaki nang makita si Santi. "Masyadong malaki ang mundo para pagtaguan mo kami." "Santi," sabi ng lalaki habang lumalapit sa oxygen tank ni Leah. "Ibigay mo na ang USB. Kung hindi, baka biglang mag-malfunction ang makinang ito." "Aksidente. Di ba? Walang may kasalanan." Naramdaman ni Santi ang matinding panggigigil.
Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay handang sumabog. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Ang kanyang boses ay naging isang mababang ungol. Eksaktong sandaling iyon. Isang malakas na tunog ng fire alarm ang umalingaw-ngaw sa buong ospital. Ang biglaang ingay ay nagdulot ng kaguluhan sa pasilyo. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Santi. Alam niyang si Mateo ang may gawa nito. Sa gitna ng kalituhan, lumabas ang mga nurse at doktor. At naging abala ang mga tauhan ni Carlos sa pag-iwas sa mga taong nagtatakbuhan. Mabilis na nakipag-ugnayan si Santi sa isang nurse na matagal na niyang kakilala. Sa tulong ni Mateo na nagpanggap na maintenance staff. Mabilis nilang inilipat ang higaan ni Lia patungo sa isang luma at hindi ginagamit na public ward sa kabilang building. Ang bawat paggulong ng gulong ng higaan sa semento ay tila isang karera laban sa kamatayan. Nang matiyak na ligtas na si Lia sa pansamantalang taguan. Naupo si Santi sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hawak niya ang USB na nakatago sa loob ng kanyang medyas, ang tanging sandata na mayroon siya. Ngunit ang takot ay hindi pa natatapos. Alam ni Santi na bukas na ang huling araw. Bukas ang awarding ceremony sa bangko. Bukas ang araw kung kailan tatanggapin ni Veronica ang kanyang promosyon sa harap ng buong board of directors. Isang text message muli ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula sa parehong numero na gumamit ng pangalang Prasad Ligtas na ang anak mo sa ngayon. Pero bukas, ang katotohanan ang kailangang magbayad. Huwag kang matatakot sa mga leon. Santi. Ang mga leon ay kumakain lamang ng mga duwag. Napatitig si Santi sa screen. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw niya? At bakit parang inihahanda siya nito para sa isang digmaan na hindi niya alam kung paano panalunan? Nakatitig siya sa dilim ng public ward. Ang tanging liwanag ay ang mula sa monitor ni Lia. Ang tanong na naiiwan sa kanyang isipan ay hindi na kung paano siya tatakas, kundi kung paano niya papatumbayin ang mga higante sa loob ng kanilang sariling palasyo. May sapat ba siyang lakas para harapin ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya? O bukas ba ang magiging huling gabi ng kanyang pananahimik? Makinig ka ng mabuti. Santi, ang lahat ng pinaghirapan mo, ang bawat luhang ibinuhos mo, ay magbubunga na ngayon. Pero kailangan mo ng dagsa ng tapang. Ang tinig ni Ator, Pilar Gomez, sa kabilang linya, ay tila isang matalim na liwanag na tumagos sa kadiliman ng public ward kung nasaan si Santi. Hindi makapaniwala si Santi na ang chief auditor na kinatatakutan ng lahat sa bangko ay siya palang lihim na nakikipag-ugnayan sa kanya. Sa loob ng ilang araw, akala niya ay nag-iisa siya sa labang ito. Ngunit may isang makapangyarihang kamay pala na humahawi sa mga tinik sa kanyang dinadaanan. Ati, Pilar? Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Santi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng kaba at pag-asa. Dahil tulad mo, Santi. Ayaw ko ring makitang nilalamon ng korupsyon ang kumpanyang binuo ng katapatan. Dalhin mo ang lahat ng ebidensya, ang USB. Ang mga pinagdikit mong papel. Lahat. Magkita tayo sa awarding ceremony bukas ng hapon. Huwag kang dadaan sa main entrance dahil doon ka haharangin ni na Carlos. Gamitin mo ang tunnel ng mga service staff. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatitig si Santi sa kawalan. Hinarap niya ang isang lumang maleta na bitbit niya mula sa kanyang barong-barong. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. At mula sa ilalim ng mga lumang damit, inilabas niya ang isang madilim na asul na blazer. Ito ang blazer na suot niya noong huling araw niya bilang isang senior accountant 10 taon na ang nakalilipas. Amoy cabinet at naphthalene balls na ito. Ngunit para kay Santi, ito ay amoy ng dignidad. Ito ang kanyang golden moment, ang dahan-dahang pagsuot sa blazer. Ang pag-aayos sa kwelyo. At ang pakiramdam ng tela sa kanyang balat na tila muling bumubuo sa kanyang durog na pagkatao. Sa salamin ng ward, hindi na ang janitress na may dungis sa mukha ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang babaeng handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Hinding-hindi na muling yuyuko ang ulo ko para sa inyo. Bulong ni Santi sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha.
Tanging ang apoy ng katarungan ang nagliliyab doon. Dumating si Mateo sa taguan nila. Bitbit ang isang maliit na supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Napatigil ang guwardiya nang makita ang anyo ni Santi. Ang kanyang uniforme ay pinalitan na ng isang formal na anyo. At ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang makipagdigma. Ma'am Santi. Ang ganda niyo po pala talaga. Mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at paggalang. Lumapit siya at maingat na inayos ang bahagyang gusot sa balikat ng blazer ni Santi. Huwag po kayong mag-alala. Ma'am, kasama niyo po ako hanggang sa dulo. Hindi ko hahayaang saktan kayo ng mga bouncers ni na Carlos. Ang huling gabi bago ang seremonya ay naging isang mahabang panalangin. Habang hinahaplos ni Santi ang kamay ni Lia. Alam niyang ang bukas ay maaaring maging huling araw ng kanilang paghihirap o ang simula ng isang bagong kabanata ng kanilang tagumpay. Kinabukasan, sa harap ng marangyang grand ballroom kung saan gaganapin ang parangal. Ang kapaligiran ay puno ng kagalakan at kayabangan. Nakita ni Santi mula sa malayo ang pagdating ni Veronica. Nakasuot ng isang makinang na gown at may suot na mamahaling alahas na kasing bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa tabi niya ay si Carlos, na hindi maalis ang ngisi sa labi habang nakikipagkamay sa mga board of directors. Pumasok si Santi sa gilid ng gusali. Sinusunod ang turo ni Pilar. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ng mga service staff ay puno ng kaba. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing, para kay Lia, para sa katarungan. Ngunit pagdating niya sa huling pintuan na patungo sa ballroom, napatigil siya. 3 naglalakihang bouncers na may mga headset at seryosong mukha ang nakaharang sa tanging daanan niya. Ang isa sa kanila ay may hawak na litrato, ang kanyang litrato. Mrs. Reyes, pasensya na, pero may utos si Ma'am Veronica na hindi ka pwedeng lumapit kahit sa anino ng gusaling ito. Sabi ng isa sa mga bouncer habang humahakbang papalapit mula sa loob ng ballroom. Narinig ni Santi ang malakas na tunog ng mga palakpakan at ang simula ng seremonya. Ang musika ay tila isang panunuya sa kanyang kalagayan. Ang katarungan ay nasa kabilang panig lamang ng pintong ito. Ngunit ang pader sa harap niya ay tila hindi matitibag. Paano makakapasok si Santi sa loob ng bulwagang puno ng kasinungalingan kung ang mismong pintuan ng katotohanan ay pilit na ipinipinid sa kanya? Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa integridad ng bangkong ito na itinaguyod natin ng may katapatan at karangalan. Ang tinig ni Veronica ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom. Puno ng peking tamis at pagmamalaki. Habang nakatayo siya sa podium, ang liwanag mula sa dambuhalang chandelier sa itaas ay tumatama sa kanyang mga brilyanteng alahas, na tila ba nagnanais na bulagin ang lahat sa kanyang mga kasalanan. Ang bawat palakpakan mula sa mga board of directors at mga piling panauhin ay tila mga sampal sa mukha ni Santi, na sa mga sandaling iyon ay nakikipagbuno pa rin sa labas ng pinto. Sa loob, si Carlos ay kampanteng nakaupo sa harapang lamesa. May hawak na baso ng mamahaling champagne. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga. Iniisip ang oras na siya na ang uupo sa pwesto ni Veronica kapag naisagawa na ang promosyon. Para sa kanila, ang gabi ay isang selebrasyon ng kanilang tagumpay sa pagbaon sa katotohanan. Ngunit sa labas ng pintuan ng ballroom, ang tensyon ay tila isang kable na malapit ng maputol. Ang 3 bouncer ay patuloy na humaharang kay Santi. Isang marahas na pagtulak ang ginawa ng isa sa kanila, dahilan upang mapaatras si Santi at muntik nang mawalan ng balanse. "Huwag niyo siyang sasaktan," sigaw ni Mateo habang humaharang sa harap ni Santi. "Mateo, umalis ka rito kung ayaw mong mawalan ng trabaho, pati ikaw bulyaw ng bouncer." Dito nangyari ang isang golden moment ng kabuktutan. Sa loob ng bulwagan, itinaas ni Veronica ang kanyang baso para sa isang toast. Sa katapatan at karangalan, na siyang pundasyon ng bawat transaksyon sa ilalim ng aking pamumuno, ang kanyang masayang boses ay maririnig hanggang sa labas. Isang matinding kabalintunaan sa ginagawa nilang pandadahas kay Santi sa mga sandaling iyon.
Naramdaman ni Santi ang bigat ng USB sa loob ng kanyang palad. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Ator. Pilar na dumaan sa gilid ng ballroom at nagbigay ng isang bahagyang tango. Ito ang hudyat. Mateo. Ngayon nasigaw ni Santi. Mabilis na gumawa ng eksena si Mateo. Kinuha niya ang kanyang radyo at sumigaw ng tungkol sa isang security breach sa kabilang bahagi ng gusali. Ang dalawa sa mga bouncer ay nag-alinlangan at pansamantalang lumingon. Sapat na oras para mabilis na makalusot si Santi sa gilid at buksan ang maliit na pintuan patungo sa control room ng ballroom. Ang kaba sa dibdib ni Santi ay tila isang makinang mabilis na tumatakbo. Habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng backstage, nakita niya ang karangyaan ng bulwagan mula sa mga siwang ng kurtina. Ang lahat ay nakatutok kay Veronica. Ngunit napansin ni Santi ang isang bagay, ang pinakamalaking upuan sa gitna ng board of directors. Ang upuang para sa chairman ay nananatiling bakante. Sino ang hinihintay nila, bulong ni Santi sa sarili. Sa gitna ng talumpati ni Veronica, biglang tumigil ang musika. Ang malalaking pintuan sa harapan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas ng kusa, na tila ba hinahawi ng isang hindi nakikitang kapangyarihan. Ang lahat ng tao sa loob ay napalingon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Isang tunog ng kahoy na tumatama sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw, isang regular at matatag na ritmo. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang pumasok. Nakasuot siya ng isang simpleng polo na may kupas na kulay. Hawak ang isang lumang tungkod at ang kanyang ulo ay bahagyang nakayuko sa ilalim ng isang pamilyar na sombrero. Napatigil si Veronica sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga kamay na hawak ang baso ng champagne ay nagsimulang manginig. Kilala niya ang anyo ng matandang iyon. Ngunit hindi niya matanggap ang katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Ang pulubing itinaboy at ipinasampal niya ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng red carpet. Patungo sa bakanting upuan sa gitna, ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang paghatol na papalapit sa entablado. Habang papalapit siya, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sombrero. Inilantad ang kanyang mukha na puno ng awtoridad at malamig na galit. Ang katarungan ay hindi na lang isang pangarap para kay Santi. Ito ay naglalakad na ngayon sa gitna ng palasyo ng mga sinungaling. Anong ginagawa ng basurang ito rito, guards? Bakit hinayaan ninyong makapasok ang pulubing iyan sa aking pagdiriwang? Ang tinig ni Veronica ay kasing talim ng basag na bubog. Bumasag sa katahimikang namamayani sa bulwagan. Nakaturo ang kanyang daliri, na nanginginig sa galit at takot. Sa matandang lalaking nasa gitna ng red carpet. Ngunit ang mga guwardya, na dati ay mabilis sumunod sa bawat kumpas ng kanyang kamay, ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanilang mga paningin ay nakatutok lamang sa harapan. Tila mga rebultong walang naririnig. Ang matanda ay hindi huminto. Ang bawat tunog ng kanyang tungkod na tumatama sa makinis na sahig ay tila isang regular na pintig ng katarungan. Nang makarating siya sa harap ng entablado, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Walang bakas ng pagkamakaawa sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon itong lalim ng karagatang handang lumamon ng anumang dumi. Ang aking pagdiriwang, ulit ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na nagpatahimik maging sa mga bulong ng mga panauhin. Veronica, nakalimutan mo na yata kung kaninong pawis at dangal ang nagtayo ng mga pader na ito. Who do you think you are? You're just a beggar I slapped for making a mess, sigaw ni Veronica. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa likod ng kayabangan. Carlos, tumawag ka ng pulis. Ikaladkad ang matandang ito palabas, ngunit sa halip na sumunod, si Ator, Pilar Gomez, ay humakbang pasulong. Sa harap ng lahat, yumuko siya ng buong paggalang sa matanda. Welcome back, Chairman Ramiro Prasad. Handa na po ang board para sa inyong pagbabalik. Ang baso ng champagne sa kamay ni Veronica ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat piraso ng bubog na nagkalat ay sumasalamin sa kanyang mukhang naging kasing puti ng papel. Maging si Carlos ay tila nais pumasok sa ilalim ng lamesa sa tindi ng takot.
Ako ang nagmamay-ari ng bangkong ito. Ani Ramiro. Ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal. At sa loob ng ilang linggo, hinayaan kong ituring niyo akong basura para lamang makita kung gaano kabulok ang sistemang pinamumunuan niyo. Isang kahihiyan ang makitang ang pangalan ng aking pamilya ay ginagamit niyo para mang-api ng mga maliliit na tao. Dito nangyari ang golden moment ni Santi. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng malaking kurtina sa entablado. Nakasuot ng kanyang asul na blazer. Nakataas ang noo. At may hawak na USB na tila isang sandata. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa kanya. Hindi na bilang isang janitress na may dungis, kundi bilang isang babaeng binuo muli ng sariling tapang. Chairman, heto po ang lahat ng ebidensya. Ani, Santi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat nakaw na piso, ang bawat ghost account na ginamit sa pangalan ng anak ko, at ang bawat iligal na transaksyong nilagdaan ni na Veronica at Carlos. Napatitig si Veronica kay Santi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na may halong kawalan ng pag-asa. You filthy janitress. Pinulot lang kita sa basura. Hinarap siya ni Santi nang may malamig na ngiti. Mali ka? Veronica. Hindi ako basura. Isa akong ina na tinuruan mong lumaban. At ngayon, ang basurang sinasabi mo ang siyang magwawalis sa iyo palabas ng kumpanyang ito. Isang malaking projector screen ang dahan-dahang bumaba sa likod ni Ramiro. Ang tunog ng pag-andar ng system ay tila isang hatol. Lumitaw sa screen ang mga dokumentong may bakas ng dugo na matiyagang pinagdugtong ni Santi. Kasama ang mga digital logs ng bilyong-bilyong pisong nawawala sa kaban ng bangko. Ngunit sa gitna ng pagbubunyag, ang mukha ni Carlos ay biglang nagbago. May kinuha siyang isang maliit na remote sa kanyang bulsa at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kung babagsak kami, hindi kami mag-iisa, sigaw ni Carlos habang idinidirekta ang kanyang paningin kay Santi. Nakalimutan mo na ba ang flash drive na ibinigay ko sa iyo noon? Santi, ang flash drive na naglalaman ng mga pirmadong dokumento mo bilang accountant sa dati mong kumpanya, isang pindot ko lang. At muling mabubuhay ang kasong sumira sa iyo 10 taon na ang nakalilipas. Sabay-sabay tayong mabulok sa kulungan. Ang kaba sa dibdib ni Santi ay tila isang mabilis na tambol. Ang lihim ng kanyang nakaraan, ang sugat na akala niya ay naghilom na, ay muling binubuksan sa harap ng lahat. Magagawa nga ba ni Santi na tuluyang pabagsakin ang kanyang mga kaaway? O ang anino ng kanyang nakaraan, ang hihila sa kanya, pababa sa gitna ng kanyang tagumpay? Akala mo ba ay hindi ko pinaghandaan ang araw na ito? Carlos, ang tinig ni Santi ay hindi na nanginginig. Sa halip, ito ay may lalim ng isang taong wala ng takot na mawala ang anuman. Dahil ang lahat ay kinuha na sa kanya. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatutok sa kanya. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Carlos na tila isang hayop na nasusukol sa sarili nitong bitag, ang flash drive na sinasabi mo. Pagpapatuloy ni Santi habang humahakbang papalapit sa podium, ay naglalaman nga ng mga pirmadong dokumento. Pero nakalimutan mo yata na bago ako naging janitress, ako ay isang senior accountant. Alam ko kung paano basahin ang bawat guhit ng panulat. Ang mga pirmang sinasabi mong ebidensya laban sa akin ay ang mismong nagpapatunay na ginaya lamang ang aking lagda, isang forgery na ikaw rin ang nagmando 10 taon na ang nakalilipas. Lalong namutla si Carlos. Ang kanyang kamay na hawak ang remote ay nagsimulang manginig ng marahas. Sa malaking screen sa likuran ni Chairman Ramiro, isang bagong dokumento ang lumitaw. Ito ay isang forensic audit report na isinagawa ni Atty. Pilar Gomez sa utos ng Chairman, Carlos. Veronica. Ang boses ni Ramiro ay tila isang hatol mula sa langit. Hindi lang ang kasalukuyang pagnanakaw niyo ang inimbestigahan namin. Binuksan naming muli ang kaso ni Santosha Reyes 10 taon na ang nakalilipas. At napatunayan ng mga eksperto na ang lahat ng ibinintang nyo sa kanya ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang sarili ninyong mga kamay. Dito nangyari ang golden moment ng pagbagsak. Si Veronica.
na dati ay kasing taas ng tore ang kayabangan, ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mamahaling kwintas na brilyante ay tila naging isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Hinablot niya ang laylayan ng kanyang gown. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis at luha, habang ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. "Chairman, please." Magpapaliwanag ako. Pagsusumamo ni Veronica. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang iyak. "Ginawa ko lang ang lahat para sa bangko, para sa imahe ng Prasad Holdings. Ang imahe ng Prasad Holdings ay hindi kailanman nakadepende sa pagnanakaw sa mga mahihirap." "Veronica," malamig na sagot ni Ramiro. "Ang kahirapan ay hindi kailanman naging lisensya para mandurog ng ibang tao. Tingnan mo si Santi. Nawalan siya ng lahat. Itinuring mo siyang basura. Pero kailanman ay hindi siya nang apak ng iba para lang mabuhay. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na tumatama sa marmol ay tila isang martsa ng hustisya. Mabilis nilang nilapitan sina Carlos at Veronica. Ang malamig na bakal ng posas na kumapit sa mga pulso ni Veronica ay tila isang huling hininga ng kanyang huwad na kapangyarihan. Habang pinapatayo siya ng mga pulis, pilit niyang iniwas ang kanyang tingin sa mga tao. Ngunit ang kahihiyan ay kasing linaw ng liwanag ng chandelier sa itaas. Hinarap ni Santi si Veronica sa huling pagkakataon habang dinadala ito ng mga pulis palabas. Huminto ang dalawang babae sa gitna ng red carpet. Ang isa ay nakasuot ng asul na blazer na may dangal, at ang isa ay nakasuot ng gown na may dungis ng kasalanan. "Veronica," mahinang sabi ni Santi. "Sapat na para sila lang ang makarinig. Sinabi mo sa akin na walang puwang ang awa sa loob ng mga pader na gawa sa pera. Pero nakalimutan mo na ang perang ninakaw mo ay hindi kayang bilhin ang kapayapaan ng iyong budhi. Hindi ako basura. Isa akong ina. At ngayon, isa na rin akong malayang babae." Wala nang naisagot si Veronica. Yumuko siya ng husto habang hinihila siya ng mga pulis. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang malakas na aral para sa lahat ng naroon. Habang nagbubunyi ang buong bulwagan, naramdaman ni Santi ang pag-ikot ng paligid. Ang lahat ng stress, ang pagod, at ang puyat ng mga nakaraang araw ay biglang humampas sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod at ang unti-unting pagdidilim ng kanyang paningin. Narinig niya ang pagsigaw ni Mateo sa kanyang pangalan bago ang tuluyang katahimikan. Mula sa kadiliman, isang dahan-dahang liwanag ang pumasok sa kanyang mga mata. Kasunod ng malambot na dampi ng hanging nanggagaling sa isang humidifier na may amoy ng lavender. Hindi na ito ang amoy ng luma at maruming public ward. Ito ay ang amoy ng kaginhawaan. Pagdilat ni Santi, ang unang bumungad sa kanya ay ang maputing kisame ng isang VIP hospital room. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila bugbog. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib na bitbit niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na. At doon, sa gilid ng kanyang higaan, nakita niya ang himalang palagi niyang ipinagdarasal. Si Lia, ang bata ay gising na. Nakaupo sa kanyang sariling wheelchair. At may kulay na ang kanyang mga pisngi. Wala na ang mga naglalakihang tubo na tila lumalamon sa kanyang maliit na katawan. Ang mahina at matatag na ritmo ng heart monitor sa gilid ay tila isang napakagandang musika sa pandinig ni Santi. "Ma, gising ka na po," mahinang sabi ni Lia. Ang kanyang boses ay puno ng sigla na matagal nang hindi naririnig ni Santi. Sabi ni Lolo, "Napagod ka lang daw po sa trabaho." Hindi napigilan ni Santi ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hinila niya ang anak papalapit at nyukupkop sa isang mahigpit na yakap. Ang bawat higbi niya ay puno ng pasasalamat. Isang pagpapakawala ng lahat ng sakit na tiniis niya para lamang makarating sa sandaling ito. "Lia, salamat sa Diyos." "Lia," bulong ni Santi habang hinahalikan ang noo ng anak. Bumukas ang pinto at pumasok si Chairman Ramiro Prasad.
Hindi na siya ang matandang nakalumang polo. Nakasuot na siya ng isang formal na itim na Amerikana. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling may parehong init at malasakit na nakita ni Santi sa unang pagkakataon. Kasunod niya si Mateo, na ngayon ay nakasuot na ng bagong uniforme ng Chief Security Officer. Mrs. Reyes, huwag kang pilit na bumangon. Sabi ni Ramiro habang lumalapit. Kailangan mo ng sapat na pahinga. Ang operasyon ni Leah ay naging matagumpay. At ang lahat ng gastusin ay sagot na ng Prasad Holdings sa Bambuhay. Iyan ang maliit na pasasalamat ko sa boteng tubig na ibinigay mo sa akin noong wala akong kahit ano. Umiling si Santi habang pinapahid ang kanyang mga luha. Chairman, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang katarungang ibinigay nyo ay sapat na para sa akin. Ngumiti si Ramiro at inabot ang isang envelope na kulay ginto. Hindi lang katarungan ang ibinibigay ko. Santi, binasa ko ang iyong records bilang dating accountant. Ang kumpanya ay nangangailangan ng mga taong may mataas na integridad at matalas na isipan. Inaalok kita ng posisyon bilang Head of Internal Audit para sa buong branch operations. Hindi dahil sa awa, kundi dahil napatunayan mo na ikaw ang pinakakwalipikadong tao para sa trabahong ito. Napatigil si Santi. Ang pangarap na akala niya ay tuluyan ng nabaon sa dumi ng storage room ay muling inilalatag sa kanyang harapan. Tiningnan niya si Leah, na malawak ang ngiti sa kanya. At si Mateo, na tumatango ng may pagmamalaki. Tatanggapin ko po, Chairman, matapang na sabi ni Santi. At sisiguraduhin ko po na wala ng ibang ina o maliit na empleyado ang dadaan sa hirap na dinanas ko. Dito nangyari ang golden moment ng kabanatang ito. Dahan-dahang kumuha si Leah ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang paper crane. Ngunit sa pagkakataong ito, gawa ito sa isang makinang na papel na kulay ginto. Inabot ito ng bata kay Ramiro. Lolo Chairman, ito po ay para sa inyo. Sabi ni Leah nang may malambot na tinig. Ang sabi po ni Mama, ang mga paper cranes ay nagdadala ng swerte at kagalingan. Salamat po sa pagligtas sa amin. Kinuha ni Ramiro ang maliit na ibong papel nang may nanginginig na kamay. Sa gitna ng lahat ng kanyang kayamanan, ang munting regalong ito mula sa isang bata ay tila naging pinakamahalagang bagay na nahawakan niya. Isang tahimik na luha ang dumaan sa kulubot na pisngi ng chairman. Sumisimbolo sa paghilom ng kanyang sariling pagdududa sa sangkatauhan. Sa labas ng ospital, ang araw ay unti-unti nang sumisikat. Nagbibigay ng bagong liwanag sa lungsod ng Manila. Ang mga balita tungkol sa pagkakaaresto kina Veronica at Carlos ay kumakalat na, at ang bangko ay nagsisimula na ring magbukas ng mga bagong programa para sa mga maliliit na negosyante at mahihirap na kliyente. Ang liwanag ay hindi na lang simbolo ng bagong umaga. Ito ay simbolo ng isang bagong buhay para kay Santi. Isang buhay na hindi na kailangang magtago sa anino. Isang buhay na punong-puno ng dangal at pag-asa. Nakatitig si Santi sa bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw habang hawak ang kamay ni Leah. Ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Isang katahimikang matagal niyang hinintay. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ngunit ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng bangko ay tila isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat para kay Santi. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintanang salamin. Tumatama sa mga bagong pintura na pader na ngayon ay kulay asul at puti, mga kulay na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa sa bawat taong pumapasok. Hindi na ito ang bangkong kinatatakutan ng mga maliliit na tao. Sa gitna ng bulwagan, may isang malaking karatula na nakasabit dignidad para sa lahat. Ito ang bagong programa ng Prasad Holdings na naglalayong magbigay ng pautang para sa mga maliliit na negosyante at mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal. Nang walang matataas na interes o mapanghusgang mga mata, nakatayo si Santi sa gitna ng lobby. Nakasuot ng isang formal na puting blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw habang naglalakad siya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig
ay hindi na tunog ng pagtakas o takot. Ito ay tunog ng isang babaeng may matatag na pundasyon. Tumigil siya sa tapat ng isang bagong empleyado na tila nahihirapan sa pag-aasikaso sa isang matandang lalaking nakasuot ng maruming tsinelas. Nakita ni Santi ang pag-aalangan sa mukha ng bata. Kaya dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang balikat nito. Lagi mong tatandaan. Mahinang sabi ni Santi sa bagong empleyado. Ang kanyang tinig ay puno ng karanasan at malasakit. Ang halaga ng taong nasa harap mo ay hindi mo makikita sa kanyang suot o sa kapal ng kanyang pitaka. Ang tunay na yaman ay nasa loob ng bawat kwento ng pagsisikap. Tratuhin mo siya na parang siya ang pinakamahalagang kliyente ng bangkong ito. Dahil baka siya ang magturo sa iyo ng tunay na kahulugan ng buhay. Isang linggo bago ang anibersaryo ng kanyang promosyon. Dinalaw ni Santi si Veronica sa loob ng correctional facility. Ang dating makapangyarihang direktura ay nakasuot na ngayon ng unipormeng kulay kahel. Ang kanyang mukha ay tuyot at ang kanyang mga mata ay nawalan na ng dating kislap ng kayabangan. Nakaupo sila sa harap ng isang makapal na salamin. Ang tanging pagitan ng kanilang magkaibang mundo. Nagdala si Santi ng isang basket ng prutas at ilang mga kakanin. Hindi niya ito ginagawa para magyabang o ipamukha ang kanyang tagumpay. Ginagawa niya ito para sa sarili niyang kapayapaan. Bakit ka pa pumupunta rito? Tanong ni Veronica. Ang kanyang boses ay paos at puno pa rin ng kaunting pait. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, dapat ay nagdiriwang ka na wala na ako sa landas mo. Tinitigan siya ni Santi ng matagal. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit. Pumunta ako rito para sabihing pinapatawad na kita. Veronica, hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na tanikala. At ayaw ko nang bitbitin iyon sa bagong buhay ko kasama si Leah. Malaya na ako. At sana ay mahanap mo rin ang kalayaan mo sa loob ng iyong pagsisisi. Wala nang naisagot si Veronica. Yumuko siya ng husto. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa mahinang paghikbi habang inilalayo siya ng mga guwardiya. Ang pagpapatawad ni Santi ang naging huling pako na bumasag sa kanyang matitigas na paninindigan. Sa huling bahagi ng hapon, pumunta si Santi sa parke kung saan naglalaro si Leah. Ang bata ay tumatakbo na ngayon ng may lakas. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid habang hinahabol ang mga makukulay na butterfly. Kasama nila si Chairman Ramiro, na nakaupo sa isang bench. Hawak ang kanyang tungkod at masayang pinapanood ang bata. Lumapit si Santi at naupo sa tabi ng chairman. Ang malamig na hangin ng hapon ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Nagdadala ng amoy ng mga bulaklak at sariwang damo. Santi. Simula ni Ramiro. Hindi inaalis ang tingin kay Leah. Marami akong natutunan sa iyo. Akala ko noon, ang pagpapatakbo ng bangko ay tungkol lamang sa mga numero at balanse. Pero itinuro mo sa akin na ang pinakamahalagang investment ay ang tiwala at pagmamahal sa kapwa. Ngumiti si Santi at sumandal sa sandalan ng bench. Ang buhay po ay parang isang malaking audit. Chairman, sa huli, hindi itatanong kung gaano karami ang kinita natin, kundi kung gaano karaming buhay ang nabago natin dahil sa ating katapatan. Inilabas ni Santi ang gintong paper crane na ibinigay sa kanya ni Leah. Itinaas niya ito sa tapat ng papalubog na araw. At ang makinang na papel ay sumasalamin sa kulay kahel na langit. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang janitress na naging boss. Ito ay kwento ng isang inang hindi sumuko. Ng isang pusong hindi nagpatalo sa puot. At ng isang dangal na kailanman ay hindi kayang bilhin ng salapi. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating. Ngunit tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng bagyo, ito ay laging darating para sa mga taong marunong maghintay ng may katapatan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng malinis na budhi sa gitna ng lahat ng ito. At sa bawat paglipad ng isang paper crane, may isang panalangin na natutupad. May isang sugat na naghihilom. At may isang bagong buhay na nagsisimula.